From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Ano man ang mangyari, ang kalooban ng Diyos ang siyang pakay at layunin ng ating buhay. Sabi ng iba, mga kapatid, na ang atin daong pangangaral patungkol sa tinatawag na prosperity ay hindi kalooban ng Diyos. Alam ba ninyo na hindi kalooban ng Diyos ang prosperity kung naglingkod kayo at yun lang ang pakay nyo? Hindi kalooban ng Diyos yun. Hindi ako naglilingkod upang ang layunin ko ay ang prosperity lamang. Naglingkod ako at ang layunin ko ay gawin ang kalooban ng Diyos. Ano man ang mangyari, ang lahat ng naglilingkod, ang kailangang maging layunin nila ay ang tuparin ang kalooban ng Diyos. Kung kalooban ng Diyos na ako ay mamatay sa kanyang paglilingkod, praise the Lord. Napakarami po ng mga apostoles at disipulo ng ating Panginoong namatay dahil sa paglilingkod. Sapagkat yun ang kanyang kalooban, hindi nila minahal ang kanilang buhay. Sila ay nag-alay ng kanilang buhay sapagkat kalooban ng Diyos yun. Kung kalooban ng Diyos na ako ay tumira sa kuweba at ang aking damit ay balat na lang ng baka, kung kalooban ng Diyos yun, gagawin ko. Kung kalooban ng Diyos na ako ay mawawalan sa lahat ng bagay ng dahilan sa paglilingkod sa Kanya, kung kalooban niya yon, masaya akong susunod sa Kanyang kalooban. Hallelujah! Kung kalooban ng Diyos na ako naman ay pagpalain upang sa pagpapalang yon, lalo kong mapalaganap ang magandang balita, at lalo kong magawa ang kanyang kalooban sa pangangaral para sa iba na sila'y maligtas at mapalapit sa Panginoon, malugod na tatanggapin ko ang prosperity na kanyang ibinigay sa akin. Hallelujah! So, kalooban ng Diyos ang pakay nating lahat. Kalooban ng Diyos na tayo ay maligtas. Naniniwala ba kayong kayo'y tinawag? Pagka tinawag ka ng Panginoon, ang tawag sa iyo ay called. Tinawag ka. Hindi si Pastor Kibuloy ang tumawag sa iyo. Hindi ka pumunta rito upang makipag-ugnayan lamang sa akin ng personal. Many of you, I still don't know personally.
You have come to know me because you have seen me preach on my power line and our truth telecast in television. But what attracted you to me is not my face, because many say that on TV my face is bloated. I look old. But when they see me in person, they said that I don't look like that on television. I am more younger and handsome in person. But what attracted you to me is not my personality. First of all, maybe that is a contributing factor of your attraction, why you are in this ministry right now. But first of all, that was not what attracted you to me. What attracted you to this ministry and to this anointed of God is not my personality, but the preaching of the Word of God. You came here because you felt something in your heart upon listening to me preach the Word of God. You felt power, you felt the authority, and you felt the Spirit that you have not felt before in your life. Religyoso ka. Lahat siguro kailangan na sinusunod mo sa relihiyon mo. Ngunit hindi mo nadama ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi ka nakadama nang nadadama mo ngayong ikaw ay nanonood at nakikinig ng mga salita ng Diyos. At habang ako'y nangangaral, nakikipag-usap ang Panginoon sa puso mo at sinasabi niyang, ikaw ang aking kinakausap sa mga sandaling ito. Ikaw ang aking tinatawag at ikaw ang aking minamahal na dahilan sa iyo. Ako'y pumunta rito at nagpakamatay sa krus ng Kalbaryo. Pinatulo ang aking dugo upang ikaw ay aking iligtas sa iyong kasalanan. And therefore, you felt the call of God come in your life. When you feel the call of God come in your life, there is no hindrance big enough that you cannot surpass and overcome. There is no problem that the devil throws upon you that you cannot overcome, because the call is so strong. It's not a personal call, it's a spiritual call. It is the Savior calling you. It's the Savior calling you and say, I want you to enjoy my salvation. Kaya walang makapigil sa'yo. Yung pastor mong patay na, pinipigilan ka, hindi ka mapigilan. Yung relihiyon mong naghihingalo na, pinipigilan ka, hindi ka mapigilan. Yung lahat ng mga hadlang sa buhay mo, pinipigilan ka, hindi ka mapigilan. Hanggang natagpuan mo ang sarili mo, nandirito ka. Alam mo ba kung ano ang pagtawag sa iyo? Tinawag ka ng Panginoon at yan ang tinatawag na pagtawag ng kaligtasan. It is your soul inside of you that is craving to drink of that spiritual water. Your soul has said, I am dry, I am dead. Where is the spiritual water wherein I can drink and my soul shall live? Jesus Christ said, come unto me and I will give you the river of life, and I will give you living waters, that when you drink, it is going to well up inside of you a river of flowing water, na hindi ka na mauuhaw pang muli. Kaya't ikaw ay naririto, natikman mo na ang tubig na yan. Ano ang tubig na yan? Yan ay ang tubig ng kaligtasan. Yan ay ang tubig ng kaligtasan. At ang balon ng kaligtasan ay natagpuan mo. Uminom ka doon at ang pagkauhaw mo ay nawala. Sabi ng Panginoon sa babae, babae, ang lahat ng iinom sa balong ito, uuhawing muli. Ngunit ang iinom sa tubig na aking ibibigay sa kanya ay hindi na muling mauuhaw pa. Bakit? Sabagat ang tubig na yon ay ang tubig na umaagos sa buhay na walang hanggan. Tubig ng buhay na nagmumula sa kanyang banal na salita. Itong pagtawag na ito ay para sa lahat. Matanda ka, bata ka, mayaman ka, dukha, may pinag-aralan o wala, babae o lalaki,
Lahat ang pagtawag na ito ay para sa kanila. Kaya't ang lahat ng pagtawag ng Panginoon ay para unang-una, maligtas ka. Kalooban ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi lang relihiyon, hindi lang denominasyon, kundi kaligtasan na matagpuan mo ang ating Panginoon. And how do you do that? You can receive salvation upon responding to the call of God to His salvation. You can receive salvation not by rituals of religion and denomination, but by repentance and faith. When you come to Him, the faith that wells up in you is the faith that will lead you to the Savior. You can't see the Savior. He is not here. He said, 2 or 3 gathered together in my name, I am in the midst of them. Jesus Christ is in the midst of us, but you can't see Him. But when you have that faith welling up on you and in you, you can come to Him and respond to His call. And by the eyes of faith, you can see the Master. You can feel the Master. You can talk to the Master of your salvation. Kaya kinakausap natin siya sa pamamagitan ng pananampalataya. When we close our eyes and raise up our hands to heaven and begin to pray by faith, Jesus Christ in His person, in the flesh is not present, but by the eyes of faith and by the hands of faith, we can feel Him. Pagkatapos mga kapatid, tayo ay magpapasimula ng magsisi. Ano ang pagsisisi? Paniniwala at pananampalatayang hindi natin maliligtas ang ating sarili. Kaya't isinusurrender natin ang ating sarili sa isang makapagliligtas sa atin. At sa ating pananampalataya, isa lang ang tagapagligtas. Muli sinasabi ko, hindi relihiyon. Si Jesus Christ ang tagapagligtas. Hallelujah, hallelujah. You are truly sorry that you have committed those iniquities and trespasses in your life. And although it's not your fault, and they say it's the original sin that you have inherited, I don't care what they call that sin. Sin is still sin. Whether it is small or big sin, it's sin, nevertheless, in the sight of God. And when you have committed sin, your soul died. And when your soul died, you cannot revive it because you don't have the power to make your soul live again. There is only one that can do that. He said, I am the resurrection and the life. They that follow it after me, though they are dead, yet shall they live again. And those that follow it after me and are alive shall never taste of death. You have known that so that you come to the Lord and you said, Lord, I have no power to resurrect myself from the death throes of sin, but I come to you and I know you are my Savior. You made yourself rose up from the dead. You have that power. And when I follow after you, you said you are the resurrection. You are able to resurrect me. I repent of my sin. Save me from my sins. At pagka ginawa mo yon, ang kapangyarihan ng Panginoon ay pupunta sa iyo at ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. Lahat ba dito itinawag sa kanilang kaligtasan? Amen. Tingnan ninyo mga kapatid, yung pumunta rito at nakikipagsaling pusa lamang na hindi nakadama ng pagtawag ng kaligtasan ng ating Panginoon, hindi po sila magtatagal. Sapagkat ang ating pagtawag ay hindi pa natatapos. Tinawag tayo sa isang layunin, tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Madalas kong ipinapangaral, sinasabi ko, kung sana tinawag tayo ng Panginoon at pagkatapos ng kanyang pagtawag, ang kaligtasan sana ay tinapos na pagkatapos na tayo nabautismuhan sa tubig. When you are called, you have to repent by faith, and then after you repented by faith, you will be baptized in water. To identify yourself with the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. And when you have identified yourself with the salvation of Jesus Christ, then you are going to start a new life. Sana, pagkatapos ng ating baptism, dumating na ang mga anghel na naghihintay at sinabi, sumakay na kayo sa karwahe sapagkat ililipat na kayo sa kaharian ng langit. Ngunit hindi pa po nangyari yun. Naririto pa tayo. Kaya, hindi pa po tapos ang ating pagkatawag. Kailangan tayo maging chosen. Those who are called, raise your hands. Called to salvation. Those who want to become chosen.
Sino dito ang gustong mapili? Tinatanong ko yung mga tinawag. Because you are not qualified to become chosen unless you are called. You have to be called first in order to be chosen. So kayo ang tinatanong ko. I presume that everyone here seated right now before me are called. So I ask that question once more. Who wants to become chosen? Sino ang gustong mapili? You are called and you become chosen. Chosen for what? Pagka-called ka, you are baptized in water. But when you want to become chosen of God, at dito marami nagkakamali, hanggang called lang sila. Tinawag na ako, tapos na yung baptisin ko, tapos na, ligtas na ako, hindi pa, naririto ka pa. You have to become chosen to go to the kingdom of heaven. Hallelujah! And when you say, I want to become chosen of God, then there is another baptism that you have to go under. And that is what we call the baptism of fire. Who wants to be baptized by fire? Alam niyo may bautismo ng apoy? Ang nabautismo ng tubig dito, itaas ang kamay. Called kayo. Gusto niyo maging chosen? Merong isang bautismo pa. Yan ay ang bautismo ng apoy. Baptism by fire. He that cometh after me, whose shoes I am unworthy to unloose, he will baptize you with Holy Ghost and with fire. Yung hindi na bautismo ng apoy at nakapasa ay hindi papasok sa kaharian ng langit. You are chosen to sacrifice. Sino narito ang nabautismuhan ng apoy ng sacrifice? Nasubukan na ninyong mag-sacrifice? Ang buhay natin ay pinili upang isacrifice. Anong sinabi ng ating Panginoon? Sinabi niya, if any man will come after me, let him deny himself and follow me. Kung mayroong taong gustong sumunod sa akin, kailangang ipagkailan niya o itanggin niya ang kanyang sarili at sumunod siya sa akin. That is sacrifice. When you want to follow Him and when you want to become chosen of God, you have to undergo the ritual of the baptism of fire. And that is chosen to be a sacrifice. Pagka-sacrifice ka, wala ka nang kinig kayo? Ikinig ba kayo? Wala ka nang karapatan sa iyong sarili. You know what the sacrifice is? In the Old Testament, when you say, I am going to the temple to go and bring a sacrifice, you bring an animal, you bring a flesh that is alive before Him. And when you go before the priest takes your sacrifice and he puts it on a four-cornered table with four horns, and he will tie your sacrifice. Yung apat na paa ng yung sacrifice itatali at hindi na siya makakakilos ayon sa kanyang kagustuhan at pagkatapos siya ay papatayin. That is self-denial. Sa atin ngayon. Nakatali na ba kayo? Nakatali na ba ang kalooban nyo? Itinali na ba kayo? Isa lang ang pagkakataling alam ng marami. Itinali ako nung ako ikinasal sa aking mahal. Hindi ko na magawa yung kalooban ko. Siya na ang aking inuuna muna. Ngayon, ibang pagkakatali ito. Pagkakatali sa kalooban ng Diyos.
Nakatali na ba ang kalooban ninyo sa kalooban ng Diyos? Nakasacrifice na ba ang kalooban nyo? Kung kalooban ko lang ang masusunod ngayon, wala ako rito. Kung kalooban ko lang ang masusunod, hindi ko itataas ang kamay ko. Kung kalooban ko lang ang masusunod, hindi ako hihinto sa pagmumura. Ngunit hindi ko na sinusunod ang kalooban ko. Nakatali na ang laman ko. Kalooban ng laman, hindi ko na masusunod. Kalooban ng Espiritu ang aking nasusunod. Ako'y nakatali na. Nakadeny na ang sarili ko. Hallelujah! Yan ang bautismo ng apoy na unang darating sa buhay mo. Baptism of fire is not only chosen to sacrifice, but chosen to suffer. Lahat tayo magsabing, chosen to suffer. You know, there are many people who live selfishly. They try to save themselves, but will come to eternal loss. Napakarami ng mga taong sakim, nabubuhay lamang para sa kanilang sarili. Tulad ng mayaman, nabubuhay siya para lamang sa kanyang sarili. Tinignan niya mga bodega niya, ang lalaki, ang liliit na sapagkat naging successful siya. Financially, materially, naging successful siya. Kaya pinagiba niya kanyang mga bodega, pinalaki niya at sinabi niya, kaluluwa, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Ang lahat ng ito ay para sa iyo. Ngunit sinabi ng Panginoon, hoy, haling, ngayong gabi, kukunin ang kaluluwa mo. At sino ang magme-may-ari sa lahat ng mga inimbak at inipon mo? Ganyan ang mangyayari sa taong mayaman dito, ngunit hindi mayaman doon. Hallelujah! 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 We must deny ourselves. We win by going out. We win by reaching out. And we win by giving out with our time, giving out our talent, and giving our treasure. When the Lord has blessed you abundantly, don't be selfish. Share with others your success, your treasure. Share with others your time. Share with others your compassion. Tell them about the Savior. If you don't have the talent to share the Savior to them because you don't know how to speak, give your pledges to our television ministry. And I will speak for you. Hallelujah. 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 We are chosen to suffer. Hereunto the Bible says, were ye called because Christ also suffered for us. Hallelujah. Baptism of fire is suffering. Hindi po masarap ang nagdurusa. Hindi masarap ang nagsasacrifice na hindi mo na magawa ang sarili mong kalooban. Sacrifice yun. Apoy sa iyo yun. But you are called for that. You want to become chosen? This is the baptism that you need. It is baptism by fire. Na anak ko, mainit pala yan. Kaya yung mga kahoy lang at dayami lang ang kalidad ng kanilang pananampalataya nasusunog at nawawala sa ministering ito. Hanggang tubig lang. Tubig masarap, swimming pool pa naman. Pero ang apoy mainit. Naku, apoy lang. Pagkatapos kahoy ka, dayami ka, natutupok. Ito'y para sa mga ginto lang. Hallelujah! Hallelujah! Namimili ba ang Diyos ng materialis dito ngayon upang dalhin sa kanyang kaharian sa langit? Ang kanyang pinipili ay mga gintong dumaan sa apoy. Ang ginto pagka dumaan sa apoy ay hindi natutupok. Maaring matunaw, ngunit lalong nagiging dalisay at malinis at lalong ito ay magkakaroon ng paghahanda sa kagamitan noong ating tagapagligtas. Hallelujah. 1 Peter chapter 2 verse 21. We are called and chosen to suffer. We are called and chosen to sacrifice. Luke chapter 9 verse 23. Many complain, others find fault.
Some even blame God for their suffering, not recognizing that Christ suffered to bring salvation to them. We need to recognize the purpose of why we suffer. You want to recognize the purpose of why you suffer? It's in the Bible. The Bible says, all that would live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Saan po natin makikita yon? 2 Timothy chapter 3, verse 12. Ang lahat ng mga gustong mamuhay na may katwiran kay Jesus Christ, sila ay magdurusa ng mga pag-uusig. Kaya tayo ay may mga pag-uusig. Ang pag-uusig ay apoy na sumusunog sa iyo. Ngunit huwag kang matakot kung ginto ang iyong puso. Kung ginintuan ang puso mo, huwag kang matakot sa apoy, sapagkat ang apoy ay hindi kalaban ng ginto. Ang apoy ay kasama ng ginto upang lalo siyang maging dalisay at lalo siyang maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Ngunit kung ikaw ay dayami at kahoy, dapat na ngang manginig ka sa takot, sapagkat matutupok ka at magiging abo ka. Nasa saan na si brother and si sister na nabautismuhan? Umuna pa naman sila. Ang saya-saya nila sa tubig, sa swimming pool. Nung sila ay binautismuhan, pagkatapos na sila ay nabautismuhan, lumangoy-langoy pa ng 2 oras doon. Kaya pala nawala yung visa ng kanilang bautismo. Nasaan na sila? Aba pastor, hindi po sila nakatiis sa mga kapagsubukan sapagkat yung mga kakosa nila sa kanilang dating relihiyon, pinersecute sila, hindi na po sila pinahiram ng pera. Alam niyo na ninegosyo yun, humihiram lang doon sa mga kapitbahay niya. Ngayon hindi na pinahiram. Anong nangyari? Bumagsak pong negosyo niya at napurdoy siya, bumalik ngayon sa kanyang pinanggalingan. Hindi siya nakatiis sa apoy ng kapagsubukan. Sino ngayon ang binabautismuhan sa apoy dito? Magpasalamat kayo. That's a privilege. It's a great privilege to be baptized by fire. Because if you pass that, you will become a chosen of God. Sasabihin ng Diyos, pinili ko yan mula sa lupa. Ito ang dahilan kung bakit naririto pa tayo. Kasi kung ginto na kayong lahat, nung pagkatapos nyung nabautismuhan, at ginintuan na kayong malinis at dalisay, pagkatapos na kayo nabautismuhan, may naghihintay na karwahe na doon sa beach o kaya sa swimming pool na papunta sa langit at sasabihin, sige, sakay na sapagkat ginto ka na. Malinis ka na, dalisay ka na. Hindi pa. Kaya pipiliin muna ng Panginoon ang lahat ng may mga pagtawag. Hallelujah, hallelujah. Kung kayo ay may pagtitiis na dinadanas sa inyong buhay, do not find fault. Do not complain. Huwag kayong maghanap ng kasalanan at butas upang kayo ay mawala sa inyong pananampalataya. Huwag ninyong sisihin ng Diyos at sabihin, nang dahil sa pananampalatayang ito, napakarami ko ng problema sa mga sandali ito, hindi mo nauunawaan na si Kristo ay nagtiis at nagdusa ng dahil sa iyo. He came and suffered because of you and because of me, so that we can sit here and raise up our hands into heaven and don't have to go through the sufferings of the cross of Calvary and don't have to go through the rituals of putting a crown of thorns upon your brow, and you don't have to walk on the narrow way of Via Dolorosa to be mocked and to be scoffed at by people. You don't have to do that. You are here seated because of Him who suffered. And we now have the privilege of becoming the children of God and say, God, I love you. I give you my life. And the sufferings that we suffer for Him are not to be compared to the sufferings that He suffered when He came. Wala man sa katiting ang mga pagdurusa natin ngayon. Napakarukpok ng mga Kristiyano ngayon. Nagpapasalamat ako sa butil na pananampalataya. Napakarami na ng mga natuturuan na nagiging tunay na mga butil, nagiging tunay na mga butil na ginto. Hindi lang butil na mais. Ginagawa kayong butil na ginto. Hallelujah. Hallelujah. Makapangyarihan ba ang buhay na Diyos? Ang tubig ay ginawang alak. Ang butil ay gagawing ginto.
Ginto na ba kayo? Ang ginto, anumang apoy, anumang kapagsubukan, nananatili siyang ginto, lalo siyang dumaralisay, lalo siyang nagiging malapit sa Panginoon, lalo siyang nagpapasalamat sa Panginoon, lalo siyang nagsisipumilit sa Panginoon. Yan ang ginto. Yan ang ginto. At nawawala ang kanyang pagiging mababaw sa kanyang pananampalataya. Hindi na siya nagdedepende ngayon sa kanyang emosyon. Siya ay nagdedepende na sa kanyang pananampalataya. He is not now walking by his emotions. May mga taong napaka-emotional, madaling tumulo ang luha, parang papaya. Nakalabit mo lang, ang luha napakarami. Napakarami ng luha. Napakasagana ng luha. Wala namang pananampalataya. Masagana ang luha. Wala namang pananampalataya. Napakarupok naman ng pananampalataya. Hindi po luha ang makapagliligtas sa atin. Pananampalataya. Matibay na pananampalataya. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hindi na tayo nagdedepende sa ating mga damdamin ngayon. When we have depended upon our emotion, we became spiritually shallow. And then we fail because we become unfaithful and unfruitful. If you remain in shallowness of faith, you become unfaithful later on and you become unfruitful. And that's why you backslide, whether you like it or not. Mababackslide ka, puputulin ka. Sinabi niya, ang sangang walang bunga ay puputulin at aalisin sa kanyang katawan. Ngayon, hindi na. Nung tayo dumaan sa apoy, huwag kayong matakot. Ito ang kanyang kalooban. Kaya kayo pinipili upang kayo mapasok sa apoy na yan. Pastor, apoy na yan. Hindi ko na kaya yan. Kaya mo, ang Panginoon, kalooban niya yan. May pagtitiis ka ba? Kalooban niya yan. Hallelujah. May kapagsubukan ka ba? Kalooban niya yan. May pagdurusa ka ba? May pag-uusig ka ba? Kalooban niya yan. Yan ang tinatawag na bautismo ng apoy. Sinong binabautismo ng apoy ngayon? Para kayong bibingka. May apoy sa ilalim, may apoy sa taas. Huwag kayong mabahala sapagkat pagka natapos ang apoy na yan, makakain ko na kayo. Handa na kayo para sa isang pagpapala sa buhay nyo. Woo! Ito ay hindi naunawaan ng napakaraming Kristiyano. Kaya sila ay nababackslide at nawawala sa kanilang pananampalataya. Hindi nila alam na ito ay kasama sa mga plano ng Diyos. Tayo ay pinili upang tayo ay ipasok sa bautismo ng apoy ng mga pagdurusa at mga pagsusumakit sa sanlibutan ito. Ngunit huwag kayong mabahala sapagkat ang kapangyarihan at lakas ng Panginoon ay nasa sa inyo. Huwag lamang ninyong bitiwan ang inyong pananampalataya. Hallelujah, hallelujah. That's the purpose of sufferings. We cannot avoid sufferings because it's already written in the scriptures. Those that will live godly in Christ Jesus will suffer persecution. If you are being persecuted today, don't point a finger to heaven and say, it is you, God, that I blame because since I believe you in this Jesus Christ ministry, and since I believe Pastor, and since I follow him, everything has gone negatively for me. Biblame pa ba ninyo siya? Sisisihin pa ba ninyo ang Diyos? O kayong mga dumaraan sa apoy ngayon, nauunawaan na ninyo. Magtataas na kayo ng kamay. Sasabihin, salamat sa apoy. Hallelujah. Hallelujah. Baptism of fire teaches us a lesson. It tests our faith. And it testifies to others. And then it trains us for service. Ang makapaglilingkod na matuwid lang sa Panginoon, na may endurance, pagpapatuloy, matibay at malakas, yun lamang pumasa sa mga kapagsubukan ng apoy. Hallelujah! Hallelujah! BSGL, nakikinig ba kayo? Covenant members and partners, nakikinig ba kayo? Bakit na backslide?
dumaan sa pagsubukhan ng apoy ng laman. Bakit ka na backslide? Pastor, pinagbigyan ko po ang init ng aking katawan. Biro ninyo, may tinanggap akong sulat. Bakit ka na backslide? Pinagbigyan ko ang init ng aking katawan. Natupok, nasunog. Hallelujah. Pagbigyan ninyo ang init ng kapagsubukan, ginto kayo, hindi kayo masusunog, kasama ninyo ang Panginoon. Hallelujah. When the baptism of fire reaches where you are, it burns your fleshly lusts. That's not the will of God. Hindi ko sinasabing yung pag-aasawa ay hindi kalooban ng Diyos. Kung hindi pa, wala sanang makakapasok ditong mag-asawa. Pero, ang tingnan mo, yung asawa mo lang. Huwag ka nang tumingin sa iba pa. Pagka ikaw may asawa na, tumingin ka pa sa iba, masusunog ka sa init ng katawan. Magiging dayami ka at magiging kahoy ka. Pagkat yung last na yon, hindi na kalooban ng Diyos. In fact, kung ikaw ay pumapasok na magiging chosen, ang apoy na yan ay papasok sa buhay mo upang sunugin yung pangalawang mata mo para sa iba. Gagawin lang isa ang mata mo. Pasensya ka kung ang asawang napili mo ay namulat ka sa ngayon na nagmadali ka pala noon, hindi pala siya. Pasensya ka na. Yan na siya. Habang buhay, ibigin at mahalin mo na siya. Huwag ka nang maghanap ng butas upang mahiwalayan mo siya sapagkat may nakita ka na palang iba. Lahat ng butas hinahanap. Hindi kami kasal niyan, Pastor. Peke yung kasal namin noon. Bahala ka na kung peke ang kasal niyo. Kung peke ang kasal niyo, bakit nagkatatlong anak kayo? Kung meron kang unang pagkakasalan, walang iba kundi siya. At siya rin ang huli. Wala lang iba pa. Pagka ikaw ay nagsama kayo at nagdurusa ka, tanggapin mo, yan ay pagdurusang kalooban ng Diyos. Lalong magiging dalisay ang damdamin mo sa Panginoon. Ikaw ay gagawing matuwid sa kanyang harapan. Hallelujah, hallelujah. Tayo ay tinawag at pipiliin, padadaanin sa bautismo ng apoy upang tayo ay maging separate. We are chosen for separation. The separation I am talking about here, don't misunderstand me, the separation that I'm talking about here is not separation as people think it about. The separation that I'm talking here is not isolation. It is separation from something that is not the will of God. Ang iba, we are called to separate. Kaya separate sila, hindi sila nakikahalubilo, nandun lang sila sa bundok, naging kulto na sila. Hindi ganon. Sinabi ng Panginoon, we are in this world, but we are not of this world. Nandito tayo sa kalagitnaan, sanlibutan, pero hindi tayo taga sanlibutan. Kumakain pa rin tayo sa mga restaurant ng sanlibutan ito. Amen. Lumalakad pa rin tayo sa daan ng sanlibutan ito. Sumasakay pa rin tayo sa mga sasakyan ng sanlibutan ito. Ngunit tayo ay hindi taga dito. Hindi tayo taga sanlibutan. Anong sinabi ng 1 John chapter 2 verse 15? Love not the world, neither the things that are in the world. What are the things that are in the world? Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. These are the things of the world that God is not pleased of. When we love them, the love of the Father is not in us.
Sabi niya, nandito tayo sa sanlibutan, pero huwag nating mahalin ang sanlibutan. Amen. Ni ang mga bagay ng sanlibutan na kinalolokohan. Kaya, nung nandito si Marimar, kahit maganda siya, nagpapakaloka ba kayo sa kanya? Pareho pa rin tayo na nababaliw ang buong Pilipinas, pero tayo nababaliw pa rin sa Panginoon. Panginoon pa rin tayo. Hindi natatransfer at hindi napapalipat ang ating pag-ibig sa pag-ibig ng pera. Kung tayo ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, pinagkalooban tayo ng pag-unlad sa ating buhay, ang ating pag-unlad ay hindi pansarili. Ito ay may layunin. Ang layunin ng ating pag-unlad ay upang magamit tayo na maging karapat-dapat at lalong maging prosperous sa pagpapalaganap ng magandang balita. Huwag ninyong gamitin pansarili. Tulad ni Baker, babagsak kayo pagka ginamit ninyo sa pansarili ang bagay na inihandog ng Diyos sa inyo. Whether in this ministry or individually. Pagka kayo individual, pinayaman ng Diyos, hindi pansarili yan. Kailangan malaman ninyo ang purpose ng Diyos na kayo ay gagamiting instrumento upang pagpalain ang kanyang gawain na lalong mapalawak ang kanyang banal na kalooban. Ang ministry ito, pagka pinagpala, gagamitin ng lahat para sa pagpapaunlad ng kanyang banal na kalooban. Walang pansariling gagamitan dyan. Ito'y gagamitin lahat para sa ikaluluwalhati ng kanyang banal na pangalan at ikatataas ng kanyang banal na kalooban. Love not the world, neither the things that are in the world. Millions are selling their souls for possession. Ito'y pag-ibig ng salapi. Hindi sinabi ng Panginoon ng salapi ay masama. Masama bang salapi? Kung masama ang salapi, kukuha tayo ng offering, itapon na niyo lahat sa offering. Kayo nagsasabing masama ang salapi, akin ang salapi nyo. Ilagay ninyo sa offering ng ministry ito. Ano ang masama? Love of money. Because of the love of money, the rich people, when they give to God, they give 10 centavos. When they give to themselves, pagbe-birthday lang, bibili ng isang aeroplano para sa kanya. Pero pagkakalooban ng Diyos, nagbigay ng 10 centimos, ang buong Pilipinas iiskandaluhin pa. Kami ang nagbigay niyan. Tingnan niyo ang pastor na yan. Walang galang. Nakapagbigay kami riyan, kaya umunlad siya. Pagka tiningnan mo ang kanyang pagbibigay, 10 centimos lang pala sa 10 taon. Pero pagka nagbigay sa sarili, lavishly, magbe-birthday, $1 million ang gagastuhin. Sa sarili yun. Pero pagka nakapagbigay sa gawain ng Diyos, iskandaluhin nga ang buong Pilipinas. Makakaalam na siya ay nakapagbigay sa ministry. Kawawa naman kayo. May pag-ibig sa salapi at may pag-ibig sa sarili. Sakit yan Libo-libo, milyon-milyon ang nagpapabili ng kanilang kaluluwa para sa mga bagay ng sanlibutan ito. Nagpapabili ng kanilang kaluluwa para sa pleasure ng sanlibutan ito. Nagpapabili ng kanilang kaluluwa for popularity. Popularity. Gustong-gustong nakikita sa Newsweek. Gustong-gustong nakikita sa mga pahayagan. Gustong-gustong nakikita sa mga radio, sa TV. Gagawin ang lahat ng bagay para makita lang dyan. Popular ako. Sarap ng buhay ko. Hallelujah. Ang iba naman, nagpapakamatay para magkaroon ng kapangyarihan. But thank God, we have the Word of God to speak about. We have the reality of the Word of God to speak about. And nothing shall capture our devotion but devotion to our Lord, because we are speaking here of the issues of eternity. And when we speak about the issues of eternity, it's not a joke. Where is your soul going to be after you die? Kayong mga pilosopo na hindi naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita, tatanungin ko kayo. Kung kayo ay hindi naniniwala sa mga bagay ng espiritual, sapagkat sinasabi ninyo sa inyong mga katalinuhan, hindi ako maaring makinig ng mga salita ng Diyos ng 2 minuto.
Lalo na 1 oras at kalahating pangangaral ni Pastor Kibuloy. Ngayon, bakit nasa sarap ka ng TV mo? 30 minutes na ang nakaraan at nag-1 oras na, nandiriyan ka pa rin. Sapagkat mayroon kang kaluluwa, hindi mo mapipigilan na ang kaluluwa mong yan ay aalis sa katawan mo isang araw. Mamamatay ka marahil sa karamdaman, sa aksidente o sa katandaan. Ngunit isang araw, you will exit from this world and you will go to the afterworld and then you face God, the God of eternity. What are you going to tell Him? How you lived, how you played your life. What are you going to tell Him? Sasabihin mo ba, hindi ikaw nakakapture sa aking devotion, si Michael Jackson, si Talia Marimar. Hallelujah. Ang ating pinagkakabaliwan sa paglilingkod na ito ay ang tamang pagkabaliw. There are so many fools about the fleeting things of this world. But I am thankful I am a fool for Christ. Hallelujah! Hallelujah! Ano ang sinabi ng Colossians chapter 3 verse 2? We must set our affection on the things above. We must set our affection on the things that are not of this world. The things above. Let the things above capture our emotions. Capture our devotions. Hallelujah. Makalangit na pag-ibig. Pananampalataya. Dalangin. Pagbabasa at pakikinig ng mga salita ng Diyos. Katapatan sa pagpunta sa bahay ng pagtitipon at pakikinig ng kanyang salita. Hallelujah! At pagiging katiwala sa lahat ng ibinigay ng Diyos sa ating mga buhay. Katiwala tayo sa pera, sa business na ibinigay niya sa atin. Katiwala tayo sa lakas ng ating katawan. If you know how to speak like me, that's a stewardship. Pagkakatiwala ng Diyos yan, gamitin mo hindi sa pagsasalita ng chismis. Gamitin mo hindi sa paninira. Gamitin mo yan upang maligtas ang mga kaluluwang nangangailangan ng kaligtasan na nasa kasalanan at namamatay araw-araw. Kung meron kang perang sobra na pinagkaloob ng Diyos, you give it for the prosperity of the gospel. You give it to those that are in need. You begin to share the stewardship that God has given to you is going to be accounted for by God in the last days. Kaya tayo ay mga anak ng Diyos na naririyan at tayo ay nakatuon sa mga bagay na nasa itaas. Habang tayo ay naririto, ngunit ang ating mga espiritual na paningin ay wala rito. At sinasabi natin kung ipagkakaloob ng Diyos ang sanlibutan ito at ang kayamanan ito sa akin, itong lahat ay gugugulin ko sa magandang balita. Hindi ko mamahalin ng salapi. Siya pa rin ang mahal ko hanggang magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah. Why did I say that? Because we are called and chosen for service. We are not here just to sit down in church. We are not here just to pray every day in our own private rooms and in the privacy of our own house, have devotions to Him without anybody seeing us and without serving those that needs our service. We are here chosen to do service for Him. Hallelujah. Ano ang sinabi ng Mark chapter 16 verse 15? He said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. You say that with me. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Pumunta kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ang magandang balita sa lahat ng mga tao. Woo! Probably, I am one of the most traveled pastor in the Philippines today. I travel to and fro from the Philippines to the world.
Because of the mandate God has given to us, we are chosen for service. I serve not only the people of God in the Philippines by preaching to them the will of God with all my heart, I even go to the length of going to the uttermost part of the earth. If there are 3, 4, 5, 10 people of God that needs my service, I go there and give them the gospel. I go and give them the truth. Hallelujah. Ginagasto natin ang napakaraming pera upang tayo makapaglibot sa mga tawag sa atin sa paglilingkod sa ministry. Nandirito tayo upang maglingkod. Ano ba ang paglilingkod ninyo ngayon? Naglilingkod na ba kayo? Sinong pinaglilingkuran nyo? Ang Panginoon, unang-una. Ngunit ang utos ay dalawa. Mahalin mo ang Panginoon. Tama yung sinabi nyo. Paglilingkuran ko ang Panginoon. Mahalin mo ang Panginoon ng buong puso, buong katauhan mo, buong lakas. Amen. Hanggang doon lang ba yun? Anong sinabi ng pangalawa? Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Do you love your neighbor? Ask yourself, have you asked your neighbor? Natanong mo na ba ang kapitbahay mo? Nabulungan mo na ba siya? At nasabing, may kailangan ka ba? Oh, umiiwas yung tenga mo. Lalo na pagka nakita mo yung kapatid mo may pangangailangan, ang saya-saya mo, bigla kang nagsimangot. Bakit masama ka, masaya ka at bigla kang nakasimangot niya? Ayaw kong makitang masaya ako. Baka lapitan ako at humingi sa akin yan. Maganda nito nakasimangot tayo para hindi tayo malapitan. Mahal mo ba ang kapitbahay mo tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo? Unang-una sa espiritual na bagay. Gusto mong maligtas. Gusto mo rin bang maligtas ang kapitbahay mo? Mahalin mo siya tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Na kung gusto mong naririto ka sa pakikinig sa mga salita ng Diyos, bakit hindi ka dumalaw sa kapitbahay mo at sinabi mo, gusto ka bang sumama sa akin? Huwag kang mag-alala sa pamasahe. Meron ako. Dito ka. Halika na. Sumama ka at makinig ka sa magandang balita sapagkat alam kong maliligtas ka. Sapagkat yan ang makapagliligtas sa iyo tulad ng ito'y nakapagligtas sa akin. What are we doing in this ministry? A service to the poor. The poor are our neighbors. Ang iba, ang kanilang kapitbahay, yung mayaman lang. Yung makapagbibigay lang sa kanila. Sinong kapitbahay ko? Yung makapagbibigay lang sa akin. Kahit yung dukha nasa katabi niya, hindi ko kapitbahay yan. Bakit? Puro kailangan yan. Mga kapatid, bilang Kristiyano, ang pinakakapitbahay natin ay yung may pangangailangan. Kung wala kang may bibigay na physical, material o anumang bagay, ibigay mo ang dalangin. Sinabi ni Peter, silver and gold have I none, but such as I have, give I thee. Tapos dinalangin niya, in the name of Jesus Christ, rise up and walk. Ibigay mo si Jesus Christ sa kapitbahay mo. Hallelujah! Napakarami na ngayon ang mga anak ng Diyos na pinakikinggan ang kanyang tawag at nagpapapili upang sila ay piliin sa paglilingkod. Ang iba, napakaraming excuses at lack of concern ang nagpapahinder sa kanilang pagiging tinawag ng Panginoon. Ang pagtawag ng Panginoon ay para sa lahat. You want to be chosen for service. Lahat ditong mga anak ng Diyos ay hindi mananatiling sibilyan. May isang araw na darating, pagka dumating ang maturity nyo, tatawagin kayo ng Panginoon upang piliin na maglingkod sa Kanya as a BSGL, an ASER, o ano pa. At ang nananatili sa paglilingkod na yan because we are engaging in a spiritual battle against the enemy. And our enemy is not flesh and blood. Our enemy is the devil. He is a spirit.
That's why we're engaged in spiritual battle every day. And those that have learned and have been trained to do service for God are the only ones that will remain until the end. And if you are chosen, He will give you the rank that is highest of all. Ano yon? Faithful. Kaya ang sabi niya, yung darating siya mula sa langit, tutungtong sa Mount of Olives, ang kasama niyang nasa kanyang tagiliran, nasa kanyang likuran, at kasama niyang nakapalibot sa kanya, they are called, chosen, and faithful. Ano yung faithfulness? Hindi nagbabago ang Espiritu. Walang pagkupas ang Espiritu. Ano man ang daanan, World War I, World War II, World War III, ang pananampalataya ay walang pagbabago. Ganon pa rin kalakas. Hindi natitinag. That means loyal ka sa Diyos. Faithful ka. Yan ang ugali na ng Diyos na pinakamataas na maaari niyang ilipat sa isang tao. Ang tinatawag na faithfulness. Katapatan. Kahit nakatalikod ka, hindi ka niya ipagbibili ng 4 kilo. Hallelujah. Mga asawang babae, sabihin ninyo sa akin, kung ang asawa niyong lalaki, matamis lang sa inyong harapan, pero pagka nakatalikod ay pinagbili na kayo ng 4 kilo. Ang ibig sabihin, hindi siya matapat. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos ng katapatan. Wala siyang pagkupas sa kanyang pag-ibig. Hallelujah! Wala siyang pagkupas sa kanyang katapatan. Wala siyang pagkupas sa kanyang katapatan. Tingnan ninyo, ilang milyon at ilang libong taon na ang araw ay sumisikat tuwing 5:00 ng umaga. Pagka ang Diyos ay hindi matapat at naisipan niyang, ang pagod naman. Ilang milyon ko nang hinihila ang araw na ito para magkaroon lang ng liwanag ang taga-sanlibutan ito. Magpapahinga muna ako sandali. Bahala na kayo sa buhay niyo. Paggising natin bukas 6:00, wala pang araw. Ang dilim-dilim pa. Ano kaya mangyayari sa atin? Magkakalito-lito ang sanlibutan, di ba? Tingnan ninyo mga kapatid. Ang mga anak ng Diyos, kailangan matlipatan ng pinakamataas na ranggo ng pag-uugali ng Diyos. Yun ay ang katapatan. Walang tatanggapin doon sa langit na pipiliin na kagusto-gusto lang niyang magsamba siya. Kagusto-gusto niyang masaya. Kagusto-gusto naman niyang babackslide siya. Naisipan niyang makipasama sa barkada niyo, kasama siya. Mga chokaran, mga kakosa, kumusta kayo? Inom-inom muna tayo. Pagka kinabukasan, na-convict. Babalik na naman. Praise the Lord, mahal kita Panginoon. Next week, gano'n na naman. Wala ka sa katapatan. Hindi ka pasado doon. Kailangan dumaan ka sa apoy. At sabihin mo, Panginoon, ibigay mo nga yung sinasabi ni Pastor sa akin na katapatan, magiging matapat ako, umulan, umaraw, bumagyo, bumaha, kumulog, kumidlat, maglahar, magisno, lumindol, kumulog. Ano man ang mangyari, yung katapatan mo ay nasa sayo. That is the highest honor and rank that God can give to you. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Binigyan kang katapatan. Pagka-araw ng pagsamba, walang makakahadlang. Sisikat ang araw nandoon ako sa pagsamba. Hindi ka pagsasabing, absent muna ako ngayon, importante itong lakad ko.
Nawala na yung katapatan mo doon. So, ang katapatan, yun ang pinaka mataas na ranggo sa pag-ugali ng Diyos na maaring ilipat sa iyo. Doon pa lang maniniwala ang Diyos sa dalangin mo. Sapagkat ang taong matapat ang siyang pinakikinggan ng Diyos. If you are insincere in what you say, madali mong bawiin ang sinabi mo. Madali kang kumupas sa sinabi mo pagka nanalangin ka sa Diyos. Sasabihin ng Diyos, ano kaya ang paniniwalaan ko sa salita mo? Panginoon, maawa ka sa akin. Pagkatapos mga kapatid, ilang sandali, nandoon na naman. Anong paniniwalaan ng Diyos sa iyo? Pagkukumit ako sa iyo, Panginoon. After just a few hours, ang commitment niya, nahulog na doon sa balon at nawala na sa kanya. Tapos babalikan na naman sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, ano kaya ang paniniwalaan ko sa mga sinasalita mo? Kaya iyong mga dalangin mo hindi na tutupad. Gusto niyo matupad yung dalangin niyo? Hingin ninyo sa Panginoon ang katapatan. Panginoon, nilipat mo po sa akin ang pinakamalaking ranggo. Ako po ay dadaan sa bautismo ng apoy at ako ay lilitaw na isang ginintuang butil sa iyong harapan at mapapasa akin ang pinakamataas na ranggo na maaring ilipat sa pag-uugali ng Diyos sa isang tao na walang iba kundi ang katapatan. Faithfulness. Ganda ng ating awit, no? Great is thy faithfulness. Our God is a faithful God. He rains down to earth every season. He let the sun rises every morning and He let it sets every afternoon. And He has not failed us. Ang oxygen na hinihinga natin, mga kapatid, biro ninyo ilang bilyon ang humihinga ng libreng oxygen. Ang sarap, hallelujah. Tingnan nyo pagka nagkakasakit kayo, ang mahal pala ng oxygen. Isang tangki lang ng oxygen, gagasto ka na ng sobra 1,000. Gagamit ka niyan, 2, isang araw, lalo na kung malala ka na. Ang mahal pala, ngayon, libre binibigay ng Panginoon sa atin. Libreng liwanag, libreng tubig. Praise the Lord. Hallelujah. Lakas ng katawan. Pagka nanghinang katawan nyo, pupunta kayo sa ospital upang pakainin at palakasin. Ang laki ng bayad sa doktor. Matapat ang ating buhay na Diyos na ang kalakasan ay pinagkakaloob niya sa atin. Habang tayo malakas, gamitin natin yan sa katapatan ng paglilingkod sa kanyang banal na kalooban. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Anak ng Diyos, hawakan mo ang TV set mo. Ako'y mananalangin. At pagpalain ka ng Panginoon, kayong ibig na kahit hindi kayo presente sa kongregasyon ito ngayon, nasa TV lang kayo, magpadala kayo ng sulat sa akin, mga covenant partners, lahat kayo na nagnanais na makabahagi nito. Padalangin niyo ako ng sulat at ako'y mananalangin sa inyo na ito'y mapapasa inyo. Hawakan yung TV sets niyo at ako'y dadalangin. Amang banal, pagpalain po ninyo ang lahat ng mga anak ninyo ngayon na nasa harap ng kanilang TV sets. Ang special na pagpapala for 1997, hinihiling ko po sa bawat isa sa kanila. Sa katapatan, sa kanila pong pagsuporta, sa dalangin, spiritual at financial, at lahat po ng papalawak ng inyong magandang balita sa kaharian ng Diyos na ipinagkaloob at pinagkatiwala sa ministry ito. Sila po'y gagamitin sa lahat ng bagay. Pagpalain po ninyo ang bawat isa sa kanila. In Jesus' name. In Jesus' name. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation.
concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. And receive it by faith and say, Lord, I will touch your power. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation. Works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.